Ito yung isa sa mga opisina sana o magsisilbing opisina dito sa Fishport. Pero sa nakikita po natin, puro basura na lamang yung nasa loob nito. At dito nga meron pang parang nagsunog ng mga dahon o mga palapa. Nakakapanghinayang na makita na sa laki ng ginastos, mahigit 35 million pesos, walang nabawi o walang economic activity na nakikita tayo dito. Ito lamang parang basurahan ng itsura nitong Fishport na ito. Ito yung pinaka CR nitong Fishport na ito at sayang, nakakapanghinayang. Yun lang yung masasabi ko sa inabot niya, napabayaan na talaga. Dito namin inabutan si Aling Marilyn na tinatayuan na ng tindahan ang mismong pantalan. Ayon sa kanila, mula nang ipatayo ang Masantol Fishport noong 2008, ay hindi na ito napakinabangan. Gagawin daw ng Fishport, pag-export daw yung mga supo tsaka ema, yung mga kalakal, para yung mga walang trabaho magkakaroon ng trabaho. 3 years na, wala pang nangyari. Isa sana sa mga makikinabang sa Fishport, si Mang Bernardo. 4 ang pag-aari niyang fish pond na pinag-aanguan niya ng sugpo at mga isdang tabang tulad ng tilapia at bangus. Ngayong araw ay aalis sila para magbenta ng kanyang mga produktong isda, talangka at sugpo. Labinlimang minuto lang sanang Masantol Fishport mula sa kanyang palaisdaan. Pero dahil hindi nila ito napapakinabangan, babiyahe pa sila ng halos 2 oras sakay ng bangka para makarating sa Hagonoy, Bulacan para magbagsak ng sugpo. Mula nang binuksan yan, hindi napakinabangan. Unang-una, walang investor na in-invite. Ibig sabihin, yung mamimili sa mga kalakal namin, unlike dun sa Bulacan, nandun yung mga Koreano, mga exporter. Dito sa Fishport na to, unang-una dapat bago binuksan yan, may planning. Sino ba yung mga mamimili? Sino ba ang mag-ooperate niyan? Fishport na yan. At dahil nagbabiyahe sila ng malayo, problema rin nila ang pang-hijack ng ilang tao sa kanilang mga bangka. Gaya ng mga pirata sa dagat, may mga bigla na lang daw kasing mga agaw sa kanilang kalakal sa kalagitnaan ng pagbiyahe sa ilog. Dahil binibiyahe namin through bangka yung mga kalakal namin pwede kang harangin dyan sa ilog ng medyo may masasamang loob. May mga kaibigan ako na hold up dyan sa parte ng Bulacan. O kaya kinuha yung kalakal nila. Yun ang mga risk na dapat maiwasan sana namin kung tatakbo itong port na to. Ayon pa kay Mang Bernardo, kung maayos lang sana na napatakbong Masantol Fishport, mas malaki raw dagdag sa kita nilang mga isda. Unang-una, gasolina sa tao at saka sa mga gamit. Actually, kung minsan nag-rent pa kami ng bangka pag sa Hagonoy, pag marami kang huli. At least dito, dahil 15 minutes drive lang sa bangka, pwedeng balikan yung ibang kalakal mo. At the same tao gagamitin mo. So, yun ang malaking tipid niya sa aming mga fish pond operators. Ang Masantol Fishport na ito ay proyekto ng Philippine Fisheries Development Authority na nasa ilalim ng Department of Agriculture at Philippine Ports Authority. Ang Project Management Office ng PPA ang natasang magplano, mag-maintain at magpatakbo ng mga fishport. Pero maliwanag na hindi ito nagagawa dito sa Masantol Fishport. Sa nakuha naming project profile mula sa PPA, nagkakalagang Masantol Fishport ng humigit kumulang 35.2 million pesos. October 2008 nang matapos ang pagtatayo nito pero simula noon, hindi ito nagamit at napakinabangan.